Ilang gabi nang ako ang kapiling niya sa higaan. Tila musmos akong dumarama sa init ng kanyang dibdib at nakikinig sa pintig ng kanyang puso. Ngunit patuloy akong nagtataka sa malalim na paghinga niya, sa kanyang malungkot na pagtitig sa lahat ng bagay. Paghikbi. Ilang araw ko nang hindi nadadalaw ang aklatan. Ilang araw ko nang hindi nasasalamin ang isang larawang mahal sa akin. Bilugang mukha, malapad na noo, hati sa kaliwang buhok, sikit na mga mata, hindi katangusang ilong, mga labing duyan ng isang ngiting puspos kasiyahan. Sa kanya ang aking noo at mga mata, ang aking hawas na mukha, ilong na kawangki ng tuka ng isang loro, at maninipis na labi ay kay ina. Si ina ay hindi pala kibo, siya ang babaeng bilang at sukat ang pangungusap. Hindi niya ako inuutusan. Bihira siyang magalit sa akin at kung nagkakagayon ay maikli ang kanyang pananalita. Lumikit ka at kailangan di ko makita. Kailangan di ko masaksihan ang kikislap na poot sa kanyang mga mata. Kailangan di ko namamalas ang pagkagat sa kanyang labi. Kailangan di ko makita ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ito rin ang katumbas ng kanyang mariing huwag kung mayroong siyang ipinagbawal. Minsan man ay hindi ko narinig na may pinagkagalitan sila ama. Bagamat hindi ko mapaniwalaang may magkabiyak na puso hindi nagkakahinampuhan. Marahil ay sapagkat kapwa sila may hawak na kainawaan, ang pagbibigayan sa isa't isa ay hindi nalilimot kailanman. Kung gabi ay hinahanap ko ang kaaliwang dinudulot ng isang amang nagsasalaysay tungkol sa mga kapre at nuno at tungkol sa magagandang ada at prinsesa. Ng isang nagmamasid at nakangiting ina, ng isang pulutong ng nakikinig na magaganda at masasayang bata. Ngunit sa halip niyon ay minalas ko si ama sa kanyang pagsusulat, sa kanyang pagmamakinilya, sa kanyang pagbabasa. Minamasdan ko kung paano niya pinapakunot ang kanyang noo, kung paano niya ibinubuga ang asong nagbubuhat sa kanyang tabako, kung paano siya titingin sa akin na tila may hinahanap, kung paano niya ipipikit ang kanyang mata, kung paano siya magpapatuloy sa pagsulat. Si ina ay isang magandang tanawin kung manunulsin ng mga punit na damit, kung nag-aayos ng mga ohales at nagkakabit ng mga botones sa mga damit ni ama. Sa kanyang pagbuborda ng aking mga kamisod at panyolito, sa galaw ng kanyang mga darili, ay natutunghan ko ang isang panabik na kwento. Ngunit ang pananabik na ito'y napapawi. Kabagot-bagot ang aking pag-iisa at ako ay naghahanap ng kasama sa bahay. Isang batang marahil ay nasa kanyang kasinungalingang gulang. Isang sanggol na kalugod-lugod, may ngiting kawalang malay, mabango ang hininga, may maliit na paa at kamay na nakatutuwang pisilin, may mga pisngi at labing walang bahid kasalanan at kasiya siyang gan. O isang kapatid na kahulihang gulang, isang maaring maging katapatan. Sakali mang hindi nagkagalit si ina at ama, o kung nagkakagalit man ay sadyang hindi ipamamalay sa akin, ay hinahanap ko rin ang magiliw na palitan ng mga titig, ng mga ngiti, ng mga biruan. Sapat na ang naningil na ang maniningil sa ilaw o sa tubig o sa telepono upang sakupin ang panahong itatagal ng isang hapunan. Sapat na pananakaw sa sulyap ni ama upang ipadamang may naririnig siya. Sapat na ang isang tuyot na alis na ako sa pagpapaalam ni ama. Mabibilang sa mga daliri ng aking dalawang kamay kung makailan kaming magpasyal. Si ama, si ina at ako. Malimit na ako ang kasama ni ina. Hindi ko nakitang sinarili nila ang pag-aaliw. Inumaga man si ama sa pag-uwi kung minsan ay hindi ko kinapapansin ng kakaibang kilos ni ina. Nahihiga rin siya pagdating ng mga sandali ng pagmamahinga
at kung makakatulog siya o hindi ay hindi ko matiyak. Marahil ay ito ang tunay na madarama ng kataling puso ng isang taong inaangkin ng madla. Ngunit walang pagsisisi sa kanyang tinig. Ilang taon na ngayon ang nakaraan nang minsan may ibinalik na aklat ang aming tagapaglaba. Yaon daw ay nakuha niya sa isang lukbutan ng Amerikana ni Ama. Ibinigay ko yaon kay ina. Yaon daw ay tala-arawan ni Ama. Kinabukasan ay may bakas na luha ang mga mata ni ina. Kapansin-pansin ang lalo niyang hindi pagkibo buhat noon. Lalo siyang naging malungkot sa aking paningin. Ano ang nasa isang tala-arawan? Lasing na lasing si Ama. Karaniwan ng umuuwing lasing si Ama, ngunit kakaiba ang kalasingan niya ngayong gabi. Hinihilamusan siya ni ina ng malahiningang tsaa, ngunit wala itong naibigay na ginhawa. Hindi rin kumikibo si ina. Sa mga mata niya ang hindi maipahayag ng mga pagtutol. Sapagkat may isusulat ako. Sapagkat ikamamatay ko ang pighating ito. Sapagkat idinaraing ngayon ni Ama ang kanyang dibdib at ulo. Hindi raw siya makahingang mabuti. Marahil ay may sipon ka, ani ina. Sinisinat ka, ina. Isang panyolitong basa na malamig na tubig ang itinali ko sa ulo ni Ama. Wala siyang tutol sa aking ginagawa. Sinusundan niya ng tingin ang bawat kilos ko. Ang kanyang mga bisig, buhat sa siko hanggang sa palad, at ang kanyang binti, buhat sa tuhod hanggang sa mga talampakan, ay makalan kong binuhusan ng tubig na mainit na inakala kong matatagalan niya. Tubig na pinaglagaan ng mga dahon ng alagang. Kinulog ko siya sa makakapal na kumot matapos na inumin niya ang ibinigay kong mainit na tubig na pinigaan ng kalamansi. Nakangiti si Ama. Manggagamot pala ang aking dalaga. Sinuklian ko ng isang mahinang kalahak ang ngiti niyang yaon. Hindi ako dating binibiro ni Ama. Sana ay ako si ina sa mga sandaling yaon. Sana ay lalo kong ituturing na mahalaga ang nadarama kong kasiyahan. Nabigo ako sa aking pag-asa. Nakaratay ng ilang araw si Ama. Halos hindi siya hinihiwalayan ni Ana. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay may mababakas na namang maitim na guhit. Anang manggagamot ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit ayaw niyang ipagtapat sa akin ang karamdaman ni Ama. Ipinaayos ngayon ni Ama ang kanyang hapag. Nililinis ko ang kanyang makinilya. Idinikit ko ang kagugupit na kwentong kalalathala pa lamang. Pinagsama-sama ko ang mga papel sa kanyang mga kahon. Ang pang-ilalim na kahon na kanyang hapag ay nagbigay sa akin ng hindi kagaanong pagtataka ng isang kahitang pelus na rosas at isang salansan na mga liham. Maliliit at mga bilugang titik bughaw na tinta sa pangalan ni Ama sa kanyang tanggapan ang mga nasa sobre. Ang larawan sa kahitang pelus ay hindi yaong hawas na mukha, na ilong na kawangking tuka ng isang loro. Maninipis na labi, sa likod niyon ay nasusulat sa maliliit at bilugang mga titik sa bughaw na tinta, sapagkat ako'y hindi makalimot. Ang larawan ay walang lagda, ngunit nadama ko ang biglang pagkapoot sa kanya at sa mga sandaling yaon ay natutuhan ko ang magkahinanakit kay Ama. Bakit sa panahong ito lamang tayo pinaglapit ng pangyayari? Hindi marahil ang aking katiwasayan kung hindi ka dumating sa aking buhay. Bagamat hindi ko rin marahil matitiis na hindi maipagpalit ang aking kasiyahan sa isang pusong nagmamahal. Totoong ang kalagayan ng tao sa buhay ang malimit maging sagbil ng kanyang kaligayahan. Naiwan na natin ang gulang ng kapusokan. Hindi na tayo maaaring dayain ng ating dadarama. Ngunit nakapagitan sa atin ngayon ang isang malawak na katotohanang pumipigil sa kaligayahan ang hindi natin sa katuparang ay buhayin na lamang natin sa alaala.
Panatilihin na lamang natin sa diwa ang katamisan ng isang pangarap. Sana'y huwag na tayong magising sa katotohanan. Nakita ko siya kagabi sa panaginip. Sinusumbatan niya ako. Ngunit, hindi ko balak ang magwasak ng isang tahanan. Hindi ko maatim na mangnakaw ng kanyang kaligayahan. Hindi ko mapapabaya ang lumuha siya dahil sa akin. Kung sino mang bahagi ng iyong buhay ay mahal sa akin. Ang mahal sa akin ay hindi ko maaaring paluhain. Ang pag-ibig na ito'y isang dulang ako ang gumaganap ng pangunahing tauhan. Sapagkat ako ang nagsimula, ay ako ang magbibigay wakas. Ipalagay mo nang ako ay nagsimulang tugtugin na rapat tapusin. Gawin mo akong isang pangarap na naglalaho pagkagising. Tulungan mo akong pumawi sa kalungkutang itong halos pumatay na sa akin. Ngunit bakit napakahirap lumimot? Nakita niya ang larawang nasa kahitang pelos na rosas. Natunghan niya ang mga liham na nagkalat sa hapag ni ama. Si Ana ay dumating at lumisang walang binitawang kataga. Ngunit sa kanyang paglisan ay muling binati ng kanyang palad ang aking balikat at nadarama ko pa ang salat ng kanyang mga daliri. Ang init ng mga yon, ang bigat ng kanilang pagkakadantay. Ang katahimikang namagitan sa amin ni Ina ay hindi pa napapawi. Iniiwasan ko ngayon ang pagsasalubong ng aming mga titik. Hindi ko matagalan ang kalungkutang nababasa ko sa mga paningin yaon. Hiningi ni ama ang kanyang panulat at aklatan. Ngunit, nang mapaniwala ko siyang masama sa kanyang ang pumangon ang kanyang sinasabi. Ngayon ay ang aking anak ang susulat ng ukol sa atin. At saan niya isang dalubhasang kamay ang ukit niyon sa itim na marmol. Ngunit, hindi ko maisa sa titik ang pagtutol na halos ay pumugto sa aking paghinga. Nasa kalamigan ng lupa ang kalwalhatian ko. Kailanman ay hindi ko aangkinin likha ng aking mga daliri ang ilang salitang ito. Huwag kang paglilinlang sa simbuyo ng iyong kalooban. Ang unang tibok ng puso ay hindi pag-ibig sa tuwina. Halos kasing gulang mo ako nang pagtaliin ang mga puso ng iyong ina. Mura pang lubha ang 18 taon. Huwag ikaw ang magbigay sa iyong sarili ng mga kalungkutang magpapahirap sa iyong habang buhay. Muli kong nadama ang tibay ng buhol na nag-uugnay ng damdamin ni Emma sa akin. Kinatatakutan ko na ang malimit na pagkawala ng diwa ni ama. Si Ina ay patuloy sa kanyang hindi pagkibo sa akin. Patuloy sa kanyang hindi pag-idlip. Patuloy sa kanyang pagluha kung walang makikita sa kanya. Ang kanang kamay ni Ina ay idinanta sa noo ni ama at ang pagtatanan ng isang nais tumakas na damdamin sa kanyang dibdib ay tinimpi ng pagdadaop ng kanyang ngipin sa labi. Naupo siya sa gilid ng higaan ni ama at ang kaliwang kamay nito ay kinulong niya sa kanyang mga palad. Magaling na ako, mahal ko. Magaling na ako. Sa muli mong pagparito ay sabihin mo sa akin kung saan tayo maaring tumungo. Ang muog na itong kinabibilangguan ko'y aking wawakasin. Sa anumang paraan, sa anumang paraan. Ang malabubog na tubig na bumabakod sa mga paningin ni Ina ay nabasag at ilang butil nito ang pumatak sa bisig ni ama. Mabibigat na talukap ang pinilit na iminulat ni ama at sa pagtatagpo ng matitig nila ay gumuhod sa nanunuyo niyang labi ang isang ngiting punong-puno ng pagbasa. Muling nalapat ang mga durungawang yaon ng isang kaluluwa at hindi niya namasid ang mga matang binabalungan ng luha, ang mga salamin ng pagtaramdam na hindi mabigkas.